ang tatlong maliliit na baboy. Noong unang panahon ay may tatlong magkakapatid na baboy. Nakatira sila sa bahay ng kanilang mga magulang. Sinabi ng kanilang inay na, "Hoy, kayong tatlo, ang lalaki na ninyo, pero bakit dito pa kayo nakatira? Kailangan nyo nang maghanap ng inyong sariling matitirhan." Kaya, ang tatlong magkakapatid na baboy ay lumabas sa kanilang bahay at naghanap ng kanilang matitirhan. Sa kanilang paglalakad sa daan, ay may nakasulubong silang isang lalaki na nagdadala ng mga dayami. Sinabi ng unang baboy, "Manong, pwede po ba ako manghingi ng mga konting dayami? Igagawa ko lang po ng isang magandang bahay." Kaya binigyan naman siya ng lalaki ng mga dayami. At nagsimula na siyang gumawa ng kanyang bahay. At pagkatapos, ang dalawang magkapatid na baboy ay napatuloy sa kanilang paglalakad. Sa di kalaunan ay may nakasalubong naman silang lalaking nagdadala ng mga kahoy. At sinabi ng ang pangalawang baboy, "Ginoo, pwede po ba akong manghingi ng mga kahoy? Gagawin ko lang sana pong isang magandang bahay." Kaya binigyan siya ng Ginoo ng mga kahoy para makagawa ng bahay. At doon, nakagawa siya ng isang maganda at matibay-tibay rin na bahay na kahoy. Kaya sinabi ng pangatlong baboy na, "Ako na lang ang walang bahay. Sige, lalakad na ako." Kaya nagpatuloy siya sa kanyang paglalakad. At sa kanyang paglalakad ay may nakasalubong siya na isang matanda na nagdadala ng mga bato. "Lolo, pwede po ba ako manghingi ng mga bato? Igagawa ko lang sana po ng isang matibay at matigas na bahay." Kaya binigyan naman siya ng matanda na mga bato. At gumawa siya ng isang bahay na bato na sobrang tibay. Isang araw ay may isang gutom na lobo na naghahanap ng pagkain. Sa kanyang paglalakad ay nakita niya ang bahay ng unang baboy at kinatok niya ito. "Batang baboy, buksan mo naman ako." At sinabi ng baboy, ayaw ko, kahit pa sa mga balhibo ng aking tiyan." Kaya sinabi ng lobo na, "Kung hindi mo ako bubuksan, ay ihihipan ko ang iyong bahay." Kaya umihip, nang umihip ang lobo at natumba ang bahay na dayami. Kaya nagtatatakbo na pumunta sa pangalawang baboy ang unang baboy. Hinabol naman siya ng lobo. At pagdating niya sa pangalawang bahay, ay kinatok na naman na ito. "Mga maliliit na baboy, pwede niyo bang buksan?" At sabi ng dalawang baboy niya, Ayaw namin, kahit pa sa mga balhibo ng aming tiyan." "Iihipan ko ang iyong bahay." Kaya natumba naman ang bahay na kahoy ng pangalawang baboy. At sa sobrang takot ay tumakbo sila sa bahay ng pangatlong baboy na gawa sa bato. Kaya hinabol na naman sila ng mabangis na lobo. Pagdating nila sa pangatlong bahay ng pangatlong baboy, ay sinabi nila na may humahabol sa kanila na isang masama at gutom na lobo. At hindi nagtagal ay dumating na doon ang lobo at kumatok. "Mga baboy, pwede niyo bang buksan ang bahay niyo?" At sinabi ng tatlong baboy na, ayaw namin, kahit sa balhibo pa ng aming mga tiyan." Kaya
Nagalit ang lobo at umihip ng malakas. Ngunit, ang bahay na bato ay hindi pa rin nasira. At sa kanyang sobrang galit, ay inakyat niya ang bubungan ng bahay na bato. Napansin naman iyon ng tatlong mga baboy. Parang aakyat siya sa bubong. Kailangan nating magsiga ng tubig para masunog siya. Kaya ang ginawa ng tatlong baboy ay nag-init sila ng tubig sa may chimney. At nang dumating na ang lobo sa bubungan, makakapasok na rin ako dito. Kaya tatalon na ako. Sa pagtalon niya sa chimney ay sakto namang pumasok siya sa kumukulong tubig na nilagay ng mga tatlong baboy. At doon, nagwakas ang buhay ng lobo. Wow.